Kamusta pong muli mga kababayan? Happy New Year po mga kababayan. Nagbabalik po inyong lingkod si Katambay Mano po dito po sa Tambayang mga kababayan. Magandang umaga po muna, tanghali, hapon, gabi. Madaling araw po sa atin lahat. Saan man bansa o sulok ng mundo, tayo naroon mga katambay. Naway maingatan po tayo. Ito po, samahan niyo po ako mga katambay. Komentuhan po natin. Ito po, unahin po natin ang pahayag po ng ating Vice President sa kanyang pagbati o mensahe sa kaarawan po ng ating bayani na si Gat Jose Rizal. Ay kaarawan niya po. At meron po siyang pahayag at paggunita rito. At komentuhan din po natin, ito pong isang nagpapakalat po yata na talagang napakamarites po yata. O tinatawag na tolits o kung ano man ang tawag dito mga katambay. Dahil nagpapakalat po siya sa mainstream media ng below the belt na po yata ang kanyang panira o para lang po yata ito pag-usapan o panuorin ng kanyang channel dahil pinakakalat niya po yata na ang Vice President daw po at ang asawa ay hiwalay na. Hiwalay na. Yun ang sabi niya Vice President Sara Duterte at asawa niya hiwalay na. Nilagyan niya lang po ng question mark mga katambay. Pero yung words ng kanyang pagtatanong ay dinidirekta na po niya yata na hiwalay na mga katambay. Ibang klase itong vlogger na to. Pag-usapan po natin yan. Pero unahin po natin itong pahayag po ng ating Vice President sa paggunita po ng kaarawan po ni Dr. Jose Rizal po mga katambay. Painggan po natin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Madayaw umayong adlaw kaninyong tanan. Magandang araw sa inyong lahat. Ngayong araw sa paggunita natin sa buhay ni Jose Rizal, alalahanin natin ang kanyang katapangan sa harap ng pang-aapi. Ang napakatinding pagsubok na kanyang pinagdaanan ay nagpapaalala sa atin na kahit sa pinakamadilim na oras, ang liwanag ng katotohanan at katarungan ay maaaring manaig. Parangalan natin ang kanyang alaala sa pamamagitan ng paninindigan para sa tama at kolektibong pagsusumikap tungo sa mas makatarungan, pantay at tunay na malayang Pilipinas. Ang lahat ng ginagawa natin ay para sa Diyos, sa bayan at sa bawat pamilyang Pilipino. Syukran. Yan po, maraming salamat po Vice President Sara Duterte. Maraming salamat po sa paggunita po at pahayag po sa kaarawan po ng ating bayani na si Jose Rizal. At maraming salamat din po sa ating bayani. At na naging malaya po at natikman po natin ang kalayaan at demokrasya ng ating bansa sa ating mga hero, mga bayani. Talagang saludo po tayo sa ating mga bayani, lalo-lalo po siyempre kay Doc Jose Rizal. At nahandyan pa po ang Bonifacio, si Andres Bonifacio. At marami pa pong ibang bayani na talagang karispe-respeto po at talagang hahangaan po natin. Talagang napakasarap maging Pilipino, mga kababayan. Dito po katulad po nito, mga bayani natin Pilipino, talagang nagbuwis ng buhay para po sa ating kalayaan. Ito po mga tambay, komentuhan na po natin itong vlogger na medyo malisyoso po. At ibang klase na po sila ngayon. Kung bumanat, talagang personal na po ang inaatake po nila sa Vice President. Nung nakaraan po, yung isang vlogger, pati po ang tato ay pinag-initan at kung ano-ano na po ang kanyang mga pinagsasabi sa tato. Yung isa namang nakaraang vlogger ay yung basketballista naman ang ipinambanat po sa ating Vice President. Ngayon naman po, ganun din po, dinagdagan lang po nila na isinama na po yung sinasabi pong hiwalay na daw VP Duterte, VP Sara Duterte at asawa niya, hiwalay na daw, hiwalay na. Ibang klase. Wala pang napakatindi. Basta makapanira lang itong mga vlogger na ito. Ibang klase. Itama po natin ang kanilang kahibangan. Itama po natin. Okay mga kababayan, Chris Ulo po at welcome po rito sa ating YouTube channel. Okay, pag-usapan ho natin mga kababayan, itong si VP Inday Sara Duterte. Na kung saan, may mga nakakapansin ho mga kababayan na kung saan, parang hindi na natin nakikita, no? Yung kanyang
mister or asawa. No, nagtataka tayo, bakit parang hindi mo lang natin nakikita, no? Kahit saang mga video or picture na kung saan, magkasama sila. Pati naalala niyo mga kababayan doon ho sa hospital, yung nagkaroon ho doon ng, naalala niyo yung kanyang sinasabi ni Ramon Tulfo. Ito raw si Zuleika Lopez, girlfriend daw ni VP Inday Sara Pusit. Binantay niya sa hospital. Pati Nakita niyo po mga tambay, yung mga konklusyon nila at sinabihan pa ng Vice President ay Inday Sara Pusit. Pusit ang tawag mga tambay, mga walang respeto po ito eh. Bagay, talagang ganun eh. Dahil ito po yata ay mga silaw sa pera mga tambay. At sino po ba itong mga vlogger na ito? Ikumpara mo po sa Vice President Sara Duterte. Di ba? Ang Vice President Sara Duterte ay hindi po nasisilaw sa pera. Kahit anong gawin po nila na paninira, ay wala po silang mapatunayan dito mga kababayan. Ito na lang po ang ginagawa nila kasi kinakabahan na po ito mga ito eh. Mga ito, takot na po. Natatakot na po sila. Baka po kasi mapaaga yata ang pagiging presidente ng Vice President. At syempre, ang kinatatakot po nito yata, yung mga nagbabayad sa kanila ng buwanan na sinasabi po ni Banat Bay mga katambay. Ipagpatuloy po natin itong vlogger na chismoso. Doon sa mga nagkaroon ho ng komosyon ng mga panahon na yun, parang di man lang yata nagpunta yung asawa niya para suportahan siya, ano? Dito mga kababayan, kayo na humusga, pakinggan ho natin itong ginawa hong pastok ng isang, hindi ko alam kung newscaster ito, vlogger ito na kung saan, nakausap niya, or ito si VP Inday Sara, na interview about sa pastok na kung saan may mga katanungan sa kanya. Pakinggan mo natin mga kababayan kasi dito ho sa sinagot niya para bang ewan ko kung sila pa ng asawa niya or pakinggan natin mga kababayan, ha? Okay. Off. Lights off. Lights off. Off, perme. That's a chocolate. Both. Best time for sex. Grabe po na no. Before sleep, Metro Davao. Alam niyo mga kababayan, dito sa interview nito, medyo napaisip ako, ano? Hindi ko alam kung sino itong nag-i-interview kay VP Inday Sara, no? Vlogger or reporter or kung sino man, kung ano man ang trabaho niya, Marungis ang isip mo eh. Itong vlogger na ito, itong si Ulo, para pong walang ulo. Hindi ginagamit ang ulo. Ang pangalan mo pa naman, Chris Ulo. Pero wala yatang laman ng ulo mo. Di ba? Puro paninira, puro haka-haka, puro konklusyon, puro haka-haka lang ng ulo mo ang laman. Tama, ibang klase. Pinakakalat mo na sa social media, sa mga followers mo, na parang may nangyari na pong hiwalayan. Ibang klase ka dahil sa haka-haka mo lang. Kabayan. Hindi ko alam kung talagang, ano ba ito, scripted or ano kasi kung ako bilang vlogger or reporter, imposibleng magkaroon ako ng tapang or kapal ng muka or lakas ng loob. Tanungin, sa bagay, sinabi mo bilang vlogger, talagang makapal nga mukha mo. Dahil una-una, sobrang kapal ng mukha mo na itapik mo ang isang vice president na pinatutulukuyan mo na parang hiwalay na itong mga ito. Yung mga pagtatanong mo ay hindi naaayon yan eh. Hindi naaayon. Paninira na kasi yan eh. Dahil kinukonklusyon mo at pinag-uusapan mo na sa vlog mo na merong hiwalayang magaganap at naganap. Ganun ba? Ibang klase. ang vice president ng Republika ng Pilipinas, pangalawang may pinakamataas na posisyon sa Republika ng Pilipinas na mga ganitong klaseng katanungan. Hindi naman pag sinabing pastok, ibig sabihin ganito na yung tema ng tanong eh. Yung katulad kay Boy Abunda, hindi naman gano'n. Kasi nagtaka ako, isipin mo, ito nagtatanong na ito, nagkaroon ng tapang, lakas ng loob, na tanungin ang isang vice president ng isang bansa, pangalawang may pinakamataas na posisyon dito sa ating
bansa dito sa Republika ng Pilipinas ng sex or chocolates? Papanongin mo ang Vice President ng gano'n? Ganyan ang mga Duterte. Hindi mo... Palibasa, makapanira ka lang. Talaga sisiraan mo. Baka yung hinahangaan mo, hindi mo pwede tanongin yan. Baka doon sa iniidolo mo, ang tatanungin mo, yung rock o bato. Bato ba o rock? Ganon. O powder ba? Powder o rock o bato? Ganon po ba tanungan? Nagtatanong lang po. Baka ganon ang pastok. Pagka tinanong mo yung mga iniidolo mo, yata, talaga ganon ang tanungan. Powder? Liquid? Bato? Rock? Di mo ba, mga kababayan? Ibang klase ito. Ganyan kasi mga Duterte. Ang mga Duterte, talagang hindi po sila yung tipong politiko na kala mong nasa pedestral. Talagang sila po ay lumalapit sa tao at hindi ito mga bastos. Kahit sino ka pa, pwede kang makausap at kakausapin ka ng Vice President. Di mo ba? Dahil sila makatao, makabansa, at makapilipino. Hindi ba? Hindi po katulad ng ibang politiko, pagka nanalo na, talaga hindi mo na madikitan, hindi mo na makausap. Ganyan kasi ang mga Duterte kahit sa Davao, kahit nung mayor pa yan. Di ba? Ibahin mo. Kaya nga minahal ng mga Pilipino ang mga Duterte. Hindi sila plastic. Hindi sila plastic na tao at hindi sila plastic na politiko. Di po ba, mga kababayan? Or tanungin mo ng best time for sex? Nagulat ako At nakakapagtaka rito, mga kababayan, sinasagot ng Vice President natin. Hindi mo ba inisip kung yung nagtatanong sa kanya ay malapit sa kanya? Mga kakilala niya na malapit sa kanya, yung iba ron, mga kakilala niyang vlogger. Baka ikaw hindi ka makalapit doon. Dahil una-una, puro kasinungalingan ng binablog mo na hindi totoo, ikaw mismo siguro wala kang muka at wala kang ulo. Wala kang ulo na iharap sa Vice President dahil lahat ng vlog mo puro kasinungalingan ang binablog mo katulad dito sa vlog mo ngayon sa Vice President. Di kaya? Nagtatanong lang po si Kamanong, hindi po kaya Chris Ulo na puro kasinungalingan po ang ginagawa po nyo yata na pagbablog, lalo po sa mga Duterte at lalong-lalo sa Vice President Sara Duterte. Hindi kaya? Puro paninira lang. Nagtatanong lang po. Sex or chocolate, sabi niya, both daw. Sabi niya pa nga, both. Both daw. Pangalawa, tinanong siya, best time for sex, sabi niya, before sleep. Fast forward natin. Nonsense yung mga tanong niya Ayan, dito natin. Hindi niyo tatanungin ng mga ganyan niya. Imposible. Mahina utak pala na itong vlogger na ito, mga tambay. Mahina. For chocolates, time, tawag dito, time for, ano to? Wala na masabi. I-fast forward natin. Yan. Sa loob tanungin ng Vice President ng gano'n. Parang nano ako Ito lang. Fast forward natin. Paulit-ulit. Yan. Dito tayo. Minsan naasaraw sa mga ganitong klaseng tanong, no? Yung tinanong na, hindi pwede ito sa, Miss Universe, Tuloy natin. Buok Mindanao, Eastern Visayas, Western Visayas, Northern Luzon, Central Luzon, Calabarzon, buong Pilipinas. Mahalin natin ang Pilipinas. True love or world peace? World peace. What is love, VP? Love is giving yourself unconditionally to others. Ganda o talino? Talino. What makes you blush? Ikaw, you make me blush. Taong hinahanap mo after the long tiring day? Mga anak. DepEd or OVP? Ayan, tinanong siya rito ng vlogger o reporter ito o sino man ito.
Sino raw ang hinahanap niya sa buong maghapon? Sa kanyang, after niya magtrabaho, pagod siya. Ang hinahanap niya raw kanyang mga anak. Parang, pwede naman sabihin pamilya, no? Kasi pag sinabing pamilya, kasama ng anak, kasama ng asawa, di ba? Bakit kaya anak na lang ang nasabi, ano? Ano? Bakit kaya? Ayun lang naman napansin natin, ha? Kasi marami talagang, alam niyo naman, syempre, public figure, medyo interesado rin sa love life. Diba? Oo, ba't kaya hindi na nasabi, ba't hindi na sinabi family, no? Sinabi anak na lang. Oo. Ay, wala natin kung sila pa. Kasi according dito kay Ramon Tulfo, mga kababayan, ito raw si Zulaika Lopez, yung kanyang executive secretary yata yun. Parang ganun yata yung posisyon. Matagal niya na raw kasintahan sa Davao pa lang. Siguro todo bantay ito si Pusit sa Veterans Memorial Hospital, no? Tapos yung Tingnan niyo po mga tambay, yung dila niya na matamil, mga marites, chismoso. Nakakahiya, kay laki-laki ng ulo. Sinama pa silang dalawa ni Montulfo, mga tambay, silang dalawa ni Tulfo. Ibang klase, mga chismoso. Talagang paninira sa Vice President. Talagang hindi nila titigilan ng Vice President kasi wala na silang maipanira, mga tambay. Talagang dito na po, pine-personal na po nila ang Vice President. Kasi wala na po silang maipanira sa Vice President. Hirap na hirap po silang dalhin dito po sa confidential fund, saka sa pondo ng Office of the Vice President, sa DepEd. Hirap na hirap po sila. Ngayon, pine-personal na po nila. Pati po personal na buhay ay ginagawa na po nila ng issue. Dahil po rito sa mga marites, chismis. At talagang yung pambabastos nitong itong si Ulo, mga tambay. Ang tawag po sa Vice President ay isang pusit, mga tambay. Pusit lang ang tawag. At talagang doon sa kanyang kachismosohan kasama si Tulfo, Simon Tulfo, ay talagang dinidikit nila na ang Vice President ay meron ding sinasabing yung kanyang executive ng executive secretary niya dito sa kanyang Office of the Vice President ay kalaguyo, parang pinalalabas na matagal ng kalaguyo ng Vice President. Kaya nagkukonklusyon siya na baka hiwalay na raw po ang Vice President. Nakap sa kanya si Zulaika Lopez. Huwag mo akong iwan, huwag mo akong iwan. Tuloy natin itong pastok niya. DepEd and OVP. Mayor or Vice President? Mayor and Vice President. Pwede man ha? One thing you are not good at. And one thing you are not good at. Computers. Sexiest man in the Philippines. Unsang sexy gani kanang gwapong lawas? Not sure. Si PRD. Tingnan mo, katulad yan, tinanong siya, most sexiest man para sa kanya. PRRD daw. Pwede mo asawa niya, no? Tingnan nyo mga kachismoso. Pati yung isip ng Vice President, ba't masama ba sabihin yung tatay niya? Yung tatay niya. Di ba ba, nung kabataan ng tatay niya at yung pagiging strong leader, hindi mo ba pinakamaganda sa kanya, yung pinaka macho, sexy, ang tingin niya sa tatay niya bilang strong leader? Palibasa siguro ang utak po kasi. Kaya lang inaano lang po natin kasi yung mga ganitong kasing vlogger, pag hindi mo ito itinama, lalaki ng lalaki po ang ulo nito. Sobra po. At saka yung maniniwala po rito ay talagang maraming malalaso ng isip nito dahil kakalat yung chismis na may problema na po ang Vice President at ang kanyang asawa. Chismis, Alam niyo naman po, pagdating sa chismis, ay marami pa pong Pilipino ang naniniwala basta-basta sa chismis kahit wala pa pong pruweba. Di po ba? Pwede naman sabihin niya, Mr. ko, asawa ko, most sexiest man in the universe. Bakit kaya? Tinanong siya, ang hinahanap niya ng mga anak niya pagpagod siya. Ngayon naman,
most sexiest man para sa kanya, si PRRD daw, tatay niya. Kasi kadalasan ganun eh. Pag sinabi mo sexiest man para sa'yo, boyfriend ko, asawa ko, di ba? Kadalasan ganun eh. Ba't kaya mas pinili niya si PRRD, no? Ba't ibig sabihin, pusit, Ma'am BP, mas macho si PRRD sa mister mo? Grabe na. Ano? Ay, sing ko lang. Baka walay na nga, ano? Nasa kanila naman yan, di ba? Maraming salamat po, mga kababayan. Update na lang po tayo rito. Yan po, mga kababayan, ang paninira po. At talagang dalahirang babae yata ito. Itong lalaki ba ito? Babae? Napaka-chismoso po. At talagang chinichismis niya po na baka daw po hiwalay na ang Vice President at ang kanyang asawa, itong si Chris Ulo. Ibang klase po sila manira, no? Talagang wala na po silang gagawin talaga kung hindi siraan ang siraan po. Lahat po ay paninira po nila sa Vice President kasi po mukhang nalalapit na po yata at talagang sila po yata ay natatakot na at kung magiging presidente ang Vice President. Di kaya? At ano kaya naman ang mangyayari sa mga ito, mga katambay? Pag naging Vice President po, ang Vice President po ay naging presidente. Pag naging presidente po kaya ang Vice President, ano kaya ang mangyayari sa mga vlogger na ito? Na talagang sobrang manira, kahit po hindi totoo, ay talagang ginagawa po nila. Mga talagang walang kahihiyan dahil po yata sa pera, mga katambay. Ibang klase. Bakit ko po nasabi na hindi po totoo ang pinakakalat niyang chismis, mga katambay? Ibalik tanaw po natin. Teka, hinahanap ko lang po yung video na talaga ang Vice President po at ang kanyang asawa ay nagkakamali po talaga itong vlogger na ito. At ito po at hindi po sila nagkahiwalay, mga katambay. Hindi po nagkahiwalay. At alam naman po natin ang istorya po dahil nasusubaybayan naman po natin kahit po nung panahon na ang Vice President po ay kumakampanya at naging Vice President na, nabanggit po niya yan, mga katambay, kung bakit po hindi po nakikita ang kanyang asawa madalas at meron po silang rules na sinusunod po sa kanilang pamilya, lalo po ang mga anak po nito ay mga bata pa. Mga bata pa po kasi ang anak ng Vice President. Kaya po meron po silang usapan ng kanyang asawa na di po ba yung ang Vice President ay magtatrabaho sa bansa at ang first gentleman po ng Vice President, ang first gentleman niya po, ang kanyang asawa, ay siya naman po titingin sa mga anak po ng Vice President. Dahil alam naman po natin ang mga bata pa ang anak ng Vice President. Di po ba? Ni BP Sara, maliliit pa. At ito po ay yung karamihan po dito ay nag-aaral. Kaya po ang Manscarpio po ay nakatuto po sa kanyang pamilya. At syempre po, ang Manscarpio po ay nakatutok din po sa kanilang mga negosyo. Yun po yun eh. Pero dito po sa dalahirang vlogger na malaki ang ulo, na walang laman, makapanira lang po, mga kababayan. Ito po, paikita ko po sa inyo yung pruweba na napakasinungaling po ng vlogger na talagang napakachismoso. Kasama po yata si Montulpo yan na talagang ibang klase po. Teka po, iano ko lang po, i-set up ko lang po, mga kababayan. Ito po yung pag-uusap po ng Vice President nung nakaraang Christmas po, pagbati niya po sa ating mga kababayan by Zoom. Dito po lalabas po ang kanyang may bahay para po batiin po tayo, mga tambay. Pakinggan po natin. Ito po yung sinasabi pong baka daw po hiwalay na. Natin. Mahal sa buhay dahil sa pagpapakita natin ng pagmamahal sa kanila. Dahil mahirap naman na kung may iPhone nga tayo, pero masakit naman ang loob natin sa nagbigay dahil merong hindi pagkasunduan o hindi merong nasabi na hindi maganda. Kaya ang mas importante ay masaya ang tao dahil minahal natin sila at alam nila yon. And of course, darating na
ang year 2025, isa lang ang dasal ko sa lahat ng mga Pilipino, hindi lang sa mga OFWs. Dasal ko na lahat merong good health dahil isa yan sa bagay na hindi kaya bilhin ng pera. I wish you all good health for the entire year of 2025. And meron akong special, meron akong surprise sa inyo. Babati sila sa inyo ng Merry Christmas and a Happy New Year. Hindi ito sila madalas nagpapakita, pero nag-promise silang dalawa sa akin na magpapakita sila ngayon sa inyo. Kasi sabi ko, mga kababayan natin ito na nasa abroad and they deserve a special surprise. So, bakit ikaw na lang mag-isa dyan? Nasaan na yung isa? Mag-greet ka dito. Nasaan ka na? Oo. Hello! Merry Christmas po sa inyong lahat. Happy New Year. Hans Carpio po. Ingat lagi. Yan ang aking asawa. Kaya nawala yung aking isang anak. Pumasok ata sa loob. Gusto nilang bumati sa inyo ng Merry Christmas and a Happy New Year. Mula po sa aming pamilya, para po sa inyong lahat at sa inyong mga pamilya. Merry Christmas and a Happy New Year. Malipayong Pasko ug mabungahong bagong tuig kaninyong tanan. Yan po mga tambay, no po. Matindi po silang manira, mga tambay, na pinalalabas po nila ng Vice President po. Haka-haka po nila, chismis, talagang pinakakalat po yata nila sa kanilang platform, sa kanilang vlog, na talagang ang BP Sara Duterte at asawa niya hiwalay na. Pero nilalagyan po nila kunwari ng pagtatanong. Pero nahandun na po yung malicious na tanong. At syempre po, malicious na vlog. Ginagawa po nilang malicious ang content, mga katambay. Ginagawa po nila ng issue ang Vice President. At napakarami po nila ikinakabit na issue sa Vice President na sinasabi pong ito, pati po sa kanya pong secretary na si Attorney Zulaika Lopez, ay binibigyan po rin nila ng chismis. Kasama po si Montulpo, mga kabayan. Ibang klase, no? Si Ulo. Nakita po natin, simple po ang kanyang asawa na si Attorney Mans Carpio. Simple po, bumati po sa ating mga kababayan by Zoom nung nakaraang pong New Year, nung nakaraang Christmas po, nung nakaraang Christmas lang po yan. Nakipag-usap po ang Vice President sa mga kababayan natin na mga OFW by Zoom at binati po niya. Yung isang anak nga po niya na babati po rin sana, parang hindi na po nakabate o dahil nga po pumasok na rin po yata doon sa kwarto o silid ng kanilang bahay. Pero nakita po natin ang isang Mans Carpio, ang asawa ng Vice President, simple, nakapambahay lang, mga kababayan. Napakasimple po, parang mga ordinaryo lang po na mga katulad po natin mga Pilipino. Walang kaarte-arte. Tapos meron pong isang chismoso na pinakakalat po sa kanyang vlog na hiwalay na o posibilidad na hiwalay na dahil lang dito sa mga nakita niya, yung tumatakbo sa utak niya na puro haka-haka, puro bintang dahil hindi raw po napagkikita ang isang Mans Carpio sa mga lahat ng bagay, lahat ng lakad at event at ng Vice President, mga katambay. Di po ba nangyari din yan? Nakita niyo po nung panahon po ni dating Pangulong Duterte? Ganyan po sila magtrabaho eh. Napagkikita po ba natin ang First Lady ng Presidente? Napakadalang, di po ba? Napakadalang mapagkikita yan. At hindi sila nakikialam sa gobyerno. Ganyan po kagaling ang mga Duterte. Hindi po nakikialam. Ang hinalal kasi ng bayan ay ang Vice President at ganun din po ang dating Pangulong Duterte. Sila lang ang halal ng bayan. Hindi nakikialam po sa gobyerno. Hindi po katulad yata ngayon. Maraming pumuputok po
na haka-haka din na parang sinasabi mismo po si Attorney Vic Rodriguez may nabanggit po diyan na di umano meron daw pong little president pa at marami daw pong presidente o nagpapaka-presidente sa Malacanang ayon kay Attorney Vic, mga katambay. Pero sa panahon ni dating Pangulong Duterte, hindi uso yan. Siya lang ang presidente ng mga Pilipino. Katulad po ng Vice President, palibasa si Chris Ulo ay sanay na sanay po makita madalas ang kanyang hinahangaan, mga katambay. Lagi po na pagkikita. Hindi po katulad ng mga Duterte, kung magtrabaho po sila lang. Nakapagtatrabaho po sila ng maayos na kahit po hindi nakikita ang kanilang mga asawa. Kasi nakikita po nila yan pag uwi ng bahay. Di po ba? Umuwi ang Vice President. Kasi yan po ang kanyang tungkulin. Hindi naman po yan 24 hours ay nasa labas. At sinasabi mo na hindi na umuwi. Umuwi po yan dahil may mga anak po yan. Kaya po nagkikita-kita po yan. Tuwing gabi, kahit malalim ang gabi, umuwi ang Vice President, umuwi yan. Madalang lang hindi umuwi yan. Di po ba? Kung talagang nai-stranded siguro. Pero napakadalas po dahil meron siyang mga anak. May maliit pa siyang anak na kailangan din po ng kalinga ng isang ina na katulad ng Vice President. Pero sa kabila nun, meron pong makakatindila, mga chismoso, tinatawag na ulo, isa pong napakalaki ng ulo, pero wala po yatang laman ang ulo. Ang laman lang po ng ulo niya ay puro paninira, puro hangin, puro haka-haka, puro kasinungalingan, mga katambay. Kaya po ito pong si ulo na ito, magdidelikado po ito, mga katambay, sa dami po ng kanyang pinakakalat na mga mali-maling impormasyon, mali-maling haka-haka, at pinatutukuyan niya na, at marami siyang mga binibigay na hindi magagandang hindi magagandang komento sa Vice President. Magkakaroon po ng problema ito, lalong-lalo na pag naging presidente ito ang ating Vice President. Kaya mag-ingat-ingat po kayo, lalo po itong si Ulo. Mag-ingat-ingat ka sa pagsasalita mo. Pag-isipan mo. Pamilya na kasi ang dinadamay mo diyan Pagka kasi yan kumalat ng kumalat, kahit sabihin mo na ikaw ay nagtatanong lang, malicious Malicious, mga katambay. Kasi paano mo sasabihin hindi malicious? Sinasamahan mo kasi ng third party. Di ba? Kasi, bakit ko nasabi yun? Kasi meron kang ini-involve na third party. Parang sinasabi mo ang Vice President ay isang lesbian. Di ba? Isang may boyfriend, meron din siyang kinakasama o meron din siyang kalaguyo na kapwa babae. Na ito nga si Attorney Zulaika Lopez, at sinabi mo pa na si Tulfo ang nagsabi niya at pinaniwalaan mo naman. Di ba? Kaya kayong dalawa ni Tulfo talagang parehas malaki ang ulo nyo na wala yatang laman, puro chismoso ang lumalabas yata sa inyo. Mga katambay, hindi na kayo nahiya. Mga kalalaking tao nyo, puro kayo chismoso. Nakakahiya. Samantalang hindi man lang kayo nag-research noong nakaraang Pasko, noong nakaraang December 24 o 25, magkakasama sila. Magkakasama, pamilya, buo ang pamilya ng Vice President, kasama niya ang Mans Castro, ang kanyang asawa at mga anak sa kanilang bahay. At napakasimple ng ang kanilang kasuotan, walang kaarte-arte, walang ka-makeup, humarap sa ating mga kababayan, sa mga OFW. Ganyan po ang mga Duterte. Wala kasi silang itinatago. Hindi po katulad nung kanilang iniidolo, marami po itinatago, lalo po sa issue ng droga. Di po ba? Napakatindi po nun. Kaya hindi po nila talaga itong mga vlogger na ito, mahihirapan po ito sa totoo lang, mga kababayan. Mahihirapan po ito ipagtanggol. Kasi lahat ng kanilang pinagtatanggol, talagang nakikita ng mga Pilipino at alam na ng mga Pilipino kung ano mga karakas nito. Di ba? Kaya nga pati si Manong Ted Filon sa sama ng loob ni Manong Ted Filon, ano sabi niya?
Di ba? Sa sobrang korupsyon yata ng ating bansa. Ano sabi niya? Dapat na raw pong palitan ang pera natin at ang gawin na raw pong pera ay buhayan na raw po ang ilagay sa pera. Hindi na po mga bayani. Nakita niyo po yun? Sa sobra na talagang nakikita rin ni Manong Ted Pailo na nangyayari sa ating bansa at talagang laganap ang korupsyon, laganap ang droga, laganap ang krimen at laganap ang bayaran sa social media. Pati po yata sa mga social media ay laganap din po yata ang bayaran, ang binabayaran. At kailangan na rin po talaga na ang mga vlogger ay ipa-drug test po. At magkaroon po sana ng batas para sa mga social media, lalo sa mga vlogger, sa political vlogger, lalo po, kailangan po talaga i-drug test yan mga tambay. Mukhang marami po yatang gumagamit na mga vlogger, lalo po itong mga sa politika ang binablog, mukhang marami po yata dyan gumagamit ng drugs. Malalaman naman po natin yan pagka po naging batas na po ang drugs, ang drug testing po sa ating bansa. Magkakaalaman po kung sino talaga, excuse me po, ang gumagamit ng droga, mga kababayan. Inom lang po ako. May nakaalala sa inyong lingkod, mga kababayan. Kaya po, ganyan po ang dadanasin po natin ng bansa. Pagka po ganitong klase lang po ang umiiral sa ating bansa, lalo po sa pagbablog, na talagang basta-basta na lang po sila nagbibitaw ng mga masasakit na salita. Nakakalungkot po dahil puro pambabastos na po ang ginagawa nila, lalo sa Vice President. Talaga below the belt na po, mga kababayan. Kaya patawarin na lang po sila ng nasa taas sa mga pinaggagawa po nila. Sorry po, may nakaalala po sa inyong lingkod. Mukhang may bumabati po yata ng Happy New Year. Muli po, si Katambay Manong po. Maraming salamat po at pasensya na po. Nasa mid lang po. Patawad po. Salamat po sa mga nakagusto po ng ating Tambayang Makabayan sa YouTube at TikTok. At ganoon din po sa mga nagla-like, share, comment, and subscribe. Maraming salamat po. Sa muli po mga kababayan, Happy New Year. Ingatan nawa po tayo. Sa muli, paalam. Bye-bye.